Magandang gabi sa inyong lahat, aking giliw ng mga kahaswang. At sa gabing ito ay panibagong yugto po tayo sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapaninlang na antingero. Kung saan sa ating nagdaang kabanata ay nasaksihan po natin ang pakikipaglaban na ginawa ng pangkat nitong sila Zen sa mga aswang na tinatawag na satur. Ngunit lumalabas sa kalaunan na diskubre nitong binata na ang mga satur na kalaban ng kanyang mga kaibigan ay pawang ilusyon lamang na likha ng mas mapaninlang na mga uri ng halimaw o nilalang na nananahan sa loob ng Hortus Benedictus. Ang mga nilalang na ito ay tila bang may ugnayan sa mga tagapagbantay ng hardin kung saan ibig nila at pakay nila ang tapusin ang pangkat ng mga antingerong naroroong, sabihin na nating bagong salta, na nababalot ng mga basbas at patnubay ng mga bantay. Ngunit hindi malinaw kung sino nga ba ang mga nilalang na ito. Hindi malinaw kung ano ang kanilang kadahilanan o layunin, kung bakit sa dami ng nilalang na nasa loob ng hardin, bakit tila yata pinag-iinitan nila ang ating mga antingero. Sa bandang huli, sa sandaling halos matapos na nitong sila Fred, ang nilalang na may likha sa mga ilusyon ng satur, kinuha ito ng isang misteryosong liwanag dahilan upang mabigo sila na mahuli ito. Sa parehong pagkakataon naman, naroroong nag-uumpisa na ang tensyon sa ibabaw ng isla kung saan kaharap ng pangkat ng iba't ibang uri ng nilalang o bilanggo ng 4 krono ikarsel, ang nilalang na tinatawag na Volture. Mga gilo kong kahaswang, huwag kaligtaan ang pag-iiwan ng like, comment at pag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pang nakasubscribe upang patuloy kang ma-notify sa ating mga araw-araw na pag-a-upload ng mga ganitong uri ng kwento. Anong nangyari doon? Bakit bigla na lang nawala yung nilalang na yon? Paring Fred, alam mo ba kung sino yon? Nakita mo ba kung anong hetsura niya? Oo nga, Maring Fred. Ano bang nangyari doon? Bakit parang bigla na lamang eh? Parang lumitaw mula sa kawalan. At saka, nasa na ba yung mga sator dito? Bigla na lang naglaho. Na-scared yata sa akin. Yan ang napala nila. Basta pa nilang kalabanin ang kagaya kong Golden Boy. Hay nako. Ninang, ano bang tinatanong-tanong mo dyan? Hindi ko maunawaan kung ano talaga ang naganap. Pero batid ko, ang nilalang na sinalakay nitong si Fred ay ang parehong nilalang na may kagagawan sa paglitaw at paglaho ng mga satur. Ang ibig niyong sabihin, yung sator na yun eh, Japix, hindi talaga sila yung mga totoong aswang? Mukhang ganun nga pa rin, Kulas. Nakita mo naman, di ba? Bigla na lang silang naglaho nung lumitaw yung nilalang na yun. Hay nako, akala ko naman talagang mapapalaban na tayo ng tudo-tudo doon. Mabuti na lang pala. Pero tika lang, papaano siyang nang gano'n na may damis-damis na siyang nakita ko? Eh wala naman tayong ginawang pagsalakay sa kanya. Wala namang nawawala dito sa mga kasamahan natin. Imposible naman si Among Zen yun. Ang tubig ay basa. Hindi nyo lang napansin. Ngunit naramdaman ko ay siyang dahilan kung bakit natigil ang ginagawang pagsalakay ng nilalang na may likha sa mga sator. Uwe, maniwala ako sa'yo, Sir Ed. Eh, tingnan mo naman, hindi ngang pinagpawisan si Paring Zen. Alam mo, ang daya-daya niya. Nagpagod tayo sa pakikipaglaban dun sa mga haswang na yon. Tapos siya nandyan nakaupo lang. Tapos, inaasikaso pa niyang si Valentina. Parang nagpipiknik pa yung dalawa. Teka nga, malapitan nga ito. Mabuti pa, i-interrogate na natin si Paring Zen. Kung totoo yung sinasabi mo, Sir Ed, abay, nagdududa na ako sa katauhan niya. Kung hindi dahil sa kanya, eh hindi mag-stop-stop yung mga kalaban natin kanina. Oo nga naman, Kulas. Hindi yung naiintindihan eh. Hindi ganyan yung gawin ni Paring Zen. Tsaka, alam nyo, nararamdaman ko talaga. Sapon nang pumasok tayo dito sa Hortus, parang iba na yung pagkilos-kilos niya eh. Hindi siya yung cool na Paring Zen eh. Alam mo, mas malapit siya sa pagiging tantan. Teka nga. Paring Zen,
Asa ka ba kanina? Ha? Narito lang naman ako ah. Wala naman akong ginagawa. Isa pa, hindi ba't kayong nakikipaglaban? What? Anong kami lang ang nakikipaglaban? Hindi ba? Dapat tumutulong ka din sa amin. Nakita mo naman yung mga kalaban namin, ang lalaki. Tapos nakita mo ba yung biglang liwanag na lumitaw yung nilalang? Yung inatake nitong si paring Ambush, tsaka nitong si paring Fred. Sayang ay, nakatakas. Kung nahuli natin yun, edi na-interrogation din natin yun. Mukha yatang may mga nagmamanman sa ating mga nilalang dito eh. Oo nga, Among Jen. Tika nga, ang sabi ni Sir Ed, ikaw daw yung may kagagawa ng damage doon sa nilalang. Totoo ba yun o totoo yun? Oo nga paring Zen, what is the meaning of this? Bakit kumikilos ka na naman ang hindi namin nalalaman? Tapos ngayon papanggap-panggap ka pang walang ginagawa dyan. May nininihim ka sa amin ano? Sunod-sunod naman ang ginagawa niyong pagtanong. Teka nga, maiba ako. Bellatrix, nalalaman mo ba kung anong uri ng nilalang yung nakita natin kanina? Yung nakaharap nitong sila Fred. Tila yata hindi akong pamilyar at hindi ko masasabing aswang yon. Tila yata may iba pang presensya ang bigla na lamang parang naupos na kandila kanina. Oh, sasabihin na naman itong si Belat, hindi niyang nalalaman. Inosente ipik-ipik na naman to. Ikaw talaga pa rin, Kulas. Masyado kang judgment. Hindi pa ngang nagsasabi si Bilat. Ikaw na yung nauna. Tanong mo, sagot mo. Ganun din lang naman yung mangyayari. Tsaka, ano ba bang aasahan natin dito kay Belat? Bukod sa maganda siya, parang wala siyang alam sa Hortus. Tapos, nabansagan pa siyang tagapagbantay nito. Ay, nako. Nakatitig ang lahat dito kay Bellatrix habang inaantay ang mga pagsagot nito. Tama nga naman ang punto nitong si Kulas. Kung meron mang isang nilalang ang dapat na nakakaalam sa mga kaganapan sa loob ng hardin, sa mga nilalang na naroong nananahan, ito'y walang iba kundi si Bellatrix. Ayon sa mga taga-tribo, tanging si Bellatrix lamang ang may karapatang pumasok sa loob ng hardin sa patnubay at pahintulot ng mga tagapagbantay. Ngunit tila yata sa pagkakataong iyon, sa mga nagaganap sa grupo ng mga antingero, walang maisagot ang dalaga. Patuloy lamang siya sa pag-oobserba. Patuloy lamang siya sa pagtanggi ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa mga pambibintang na ginagawa nitong si Kulas dahil na rin sa kanyang paghihinala. Subalit ang mas matindi at mas misteryosong katanungan, lalong-lalo na dito kay Sir Ed, ay ang kung paanong nagawa ni Zen ang sumalakay sa mga kalaban nang hindi man lamang napapansin ng kanyang mga kasamahan. Maging itong si Fred naroong napapaisip. Ni hindi niyang naramdaman ang pagkilos nitong si Zen. Ni hindi niyang napansin na umalis ito sa kanyang kinaroroonan. Subalit natitiyak niya, mismong sarili niyang mga mata, nakita niya ang pinsalang tinamo ng nilalang na nakaharap nila ni Albus. Subalit tila yata walang balak na umamin itong si Zen. Para bang patay mali siya at hindi lang ibig pang pag-usapan ang tungkol sa pag-ataking ginawa niya sa mga nilalang na ito. Teka lang. Teka, Zen, ano yung nasa manggas mo? Teka nga, parang dugo to ah. Hindi namang dugo yan. Meron bang dugo na green? Aba. Kung akong tatanungin mo, meron. Marami akong alam na berde ang dugo. Ayoko na lang magtok. Baka may tamaan dyan. Well. Nenang, ano ba to? So sticky and so slimy. So smelly din. Ang baho-baho. Parang malansa. Parang nakikisulasok sa lalamunan. Ano ba yan? Ang amoy na yan ay amoy ng isang aswang, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba yun, Mini-Mining Ninang? Anong binibining ninang? Itsura niyan, binibini. Alam mo Sir Ed, kung ako sa'yo, mag-ingat-ingat ka. Hindi mo bang nalalaman ang true colors niyang si Ninang? Kung anong nakikita mong ganda ng kanyang... Teka lang, Kulas. Ayan ka na naman. Maaari bang manahimik ka muna?
Hindi naman ikaw ang kinakausap nitong si Sir Ed. Bakit bang ikaw ang sumasagot? Oo nga pa rin, Kulas. Ikaw bida-bida ka talaga kahit kailan eh. Halika nga dito, mag-usap tayong dalawa. Hayaan mo muna silang dalawa para madibilop. Oo nga no. Ang mabuti pa, samahan mo muna ako dun. Maglakad-lakad tayo sa malayo dito kay Ninang para naman makadiskarte siya kay Sir Ed. Oo nga. Bibi Beng, do you want to comes? Ha? Anong binagsasabi mong, Kams? Uy, paring Meno, ano yung sinasabi mo? X-rated yan ah. Nang walang kung ano-ano, bigla na lamang napansin nila na nawawala itong si Bellatrix. Balak sanang yayain ito ni Kulas upang samahan sila sa pagtungo sa ilog na nakita nila. Kaya nga lang, hindi nila itong matagpuan na para bang bigla na lamang itong tumakas o naglaho. Kamuntikan ka na doon. Mabuti na lamang at nakabantay kami. Kung hindi, natapos ka na ng mga antingero. Malas. Malas talaga. Sino ba kasi ang lalaking yon? Nakakatakot ang kanyang presensya at napakadilim. Halos hindi namin maramdaman ang kanyang paglapit. Bigla-bigla na lamang siyang lumitaw. At pagkatapos, ang lalaking may pakpak. Sino pa sila? Bakit ba silang pinayagang pumasok dito? Kailangan mo pa bang itanong yan? Kilala mo naman ang mga tagapagbantay. Hindi mong mahuhulaan ang kanilang mga pinaplano, ngunit isa lamang ang natitiyak ko na mangyayari dito. Alam ko, ang mutya. Sigurado ako, nag-utos na naman yung mga tagapagbantay upang subukang makuha ang mutya. Subukan lamang nila. Nasa loob ito ng ating teritoryo. Kahit pang gaano karami ang isugo nilang mga antingero, hindi silang magtatagumpay. Sa atin lamang ang mutyang iyon. Ngunit hindi rin natin kayang hawakan kahit nasa loob ng ating teritoryo. Ngunit wala tayong kakayahan upang pangasiwaan ang kanyang kapangyarihan. Ang mutya ng tupong-tupong. Mutya na sinasabing maaaring magdulot ng pagbabago sa takbo ng mundo. Ngunit, sino nga ba ang nararapat na humawak nito? Tayo ba na naririto'ng matagal nang naninirahan at nangangalaga dito? O ang mga tagapagbantay, mga dayuhan na nagpapanggap na may karapatan sa Hortus Benedictus? Lecheng mga bantay yan. Tayo ang nauna dito sa loob. Ngunit sila ang nangangasiwa sa Hortus. Sino ba talaga sila? At bakit bang hindi nating tapusin na lamang ang mga bantay na yan? Nagkakamali ka. Hindi tayo maaaring makialam sa mga bantay na yan. Hanggat hindi tayong pinapakialaman, hanggat hindi nilang ginugulo ang ating pananahimik dito, hindi tayo maaaring manghimasok sa kanilang mga ginagawa. Dahil alam nyo naman siguro kung anong uri ng mga nilalang ang mga bantay. Mga mahatan. Hindi kong alam kung ano ang balak nila dito. Ginagamit nila ang babaeng yun upang mapasunod sa kanilang mga layunin at gusto. Ang tribong nasa labas ay pawang mga tagasunod lamang. Mga bulag na naniniwala sa mga bantay. Hindi man lamang nilang nalalaman na ang mga ito ay may mga personal na layunin din sa pananatili sa Hortus. At ano naman ang kinalaman ng mga antingerong ipinasok nila dito? Hindi ba't nakapangyarihan ng mga mahatan? Bakit kinakailangan pa nilang kumuha ng mga ganong uri ng mga nilalang? Isa pa, yung humarang dito sa lokolohong to. Hindi siyang antingero. Nakita niyo ba yung gabay niya? Yung nakatindig, malapit sa kanya. Yung mismong humarang na may pakpak. Hindi siyang ordinaryong gabay lamang. Natitiyak ko, mga nilalang yun ang sinauna. Ang ibig mo bang sabihin,
ang nag-iisang henerasyon ng mga makapangyarihan. Oo, kung saan lumitaw ang mga mahatan dito sa babang lupain, kung saan sinubukan nilang wasakin ang sibilisasyon ng mga tao, kung saan nag-umpisa ang kamatayan ng mga Titan. Ang sibilisasyon na sinasabing pinangunahan ng isang tao, isang nilikha na bagamat ordinaryo ay lumikha ng mga ekstraordinaryong bagay. Ang hari na tuso at makapangyarihan sa lahat. Maaaring iyon din ang pakay ng mga mahatan dito sa Hortus. Ibig nilang pigilan ang muling pagpukaw sa nilalang na yon. Ano ba naman ang kinalaman natin sa nilalang na yan? Ang Hortus ay nakahiwalay sa mundong pisikal. Ano man ang mangyari sa labas, ang Hortus ay lilipat at lilipat lamang ng panahon at dimensyon at mananatili tayong naririto. Masaya ka na sa ganon? Nananatili ka sa parang bilangguan? Hindi ba't dapat nasa labas tayo? Dapat tinatamasa natin kung ano ang tinatamasa ng mga taong ordinaryo. Biglang natigil ang kanilang usapan nang dumating ang isang babae. Malabo ang mukha nito na parabang nababalot ng liwanag. Sino man sa mga naroroong nag-uusap ay hindi mabanaagan ang tunay na anyo ng mukha ng dalaga. Lumulutang itong patungo sa gitna ng altar kung saan nagtitipon ang kanilang pangkat. Tila bang ito ang inaantay ng grupong iyon upang mag-umpisa ang kanilang usapin at pagpupulong. Nang maupo ito, natahimik na ang lahat. Iharap sa kanya ang kasamahan niyong pumalpak. Dahil sa pangahas, namatay ang isa. Dahil sa hindi nakinig, napahamak ang pangkat. Kamuntikan pang mabuging ang ginagawa nating pagkilos. Ngayon, ano ang masasabi mo dito? Tahimik ang lahat, lalong-lalo na nang ibaba nitong dalaga ang kanyang belo. Naroroong tila bang nagliliyab ang mga mata nito. Tahimik, hindi nagsasalita, nakatitig lamang sa tila bang kanang kamay nito. Isang uri ng nilalang o nilikha na parabang nagmula sa anino, na parabang nagmula sa usok, ngunit mararamdaman ang bigat ng presensya. May hawak itong isang karit at may hawak ito na isang uri ng kahon na nagliliwanag. Parabang nang magsalita ito, ang lahat ng naroroong nag-uusap sa paligid ay bigla na lamang nakaramdam ng sindak, pagkatakot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang babaeng ito na iniangat ang belo at ipinakita ang mga mata. Bakit naririto siya? Akala ko regular na pagpupulong lamang ito. Bakit pati ang babaeng yan? Anong ginagawa niya dito? Sigurado akong may kinalaman ito sa nangyaring pagsalakay sa mga antingero. Sinabi ko naman sa kanya, huwag niya nang ituloy ang balak nila. Akala niya kakayanin niya ang mga antingero. Akala niya magagawa niya itong pabagsakin nang hindi nalalaman ng babaeng yan. Ngunit may matayan sa bawat sulok ng hardin. Sigurado akong hindi magugustuhan ang parusang ipapataw sa kapalpakan niya. Doon ay nakayuko at tila bang marahang naglakad ang nilalang na kamuntikan ng mapatay nitong si Fred. Hindi nito magawang tumitig. Sa noon ay nakaupo
sa mataas na pedestal kung saan tila bang kristal o yari sa kristal ang uupuan na nagliliwanag ng pula at dilaw ang itaas na para bang mata na inililibot ang paningin nito sa buong kapaligiran. Muling itinaas ng dalaga ang kanyang daliri at itinuro sa nasasakdal. Matapos iyon, bigla na lamang itong tila bang nagapos ng isang uri ng tanikala. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, naroroon na ito sa harapan ng dalaga at ng tagahatol. Ano ang iyong masasabi sa kapalpakang ginawa mo? Dahil sa iyong kapangasan, namatay ang kasamahan mo at nailantad ang presensya mo sa mga taong yun. Hindi ba't ipinagpauna na ang pagbabawal sa pangingialam nyo sa lahat ng may basbas ng mga tagapagbantay? Pero hindi naman namin inasaan na ganun kalakas. Hindi iyon ang usapin dito. Malakas o mahina, may basbas sila ng mga tagapagbantay. Ngayon, ang kamatayan ng iyong kasamahan ay kamatayan mo din. Teka lang! Huwag niyong gagawin yan! Importante ako sa grupong ito! Kailangan niyo ako! Ngunit napapikit na lamang ang lahat ng naroroong nakamasid. Hindi siyang pinakinggan ng babae, lalong-lalo na ng kanang kamay nito. Ibinaba nitong lalaki ang kahon. Balak pa sanang tumakas ng nasasakdal o ng nilalang na sumugod dito kay Lezen. Ngunit sa isang iglap, animoy may lumitaw na mga itim na galamay mula sa maliit na kahon. Lahat ng ito ay pumulupot dito sa nilalang. Doon ay tila bang sinipsip ang lahat ng enerhiya, laman, dugo mula sa kanyang katawan. At natira na lamang ay ang mga buto at ang sunog na balat. Maya-maya pa, naglaho na lamang ito na para bang alikabok sa hangin. Nakita niyo ang nangyari sa kanya. Malinaw ang patakaran ng grupong ito. Nananatili tayong tahimik na naninirahan sa Hortus dahil sa batas na ito. Ang pangingialam na ginawa nila sa mga binabantayan ng mga tagapagbantay na mahatan ay para na rin paglalagay sa alanganin sa ating pangkat. May katanungan ba kayo? Meron ba kayong ibig na malaman at linawin? Gawin nyo na ngayon habang kaharap niyo siya. Grabe, ang lupit talaga ng babaeng yan. Alam mo, walang naidudulot na maganda ang paglitaw niya dito sa atin. Wala tayong magagawa. Siya ang isinugo upang magbantay dito. Isa pa, ang babaeng yan ang may kakayahan upang tapatan ng mga tagapagbantay. Ang babaeng yan ay sinasabing may kakayahan na kayang humalili sa mga bathala. Ngunit ang hindi kong maunawaan, bakit siyang nananatili dito sa hardin? Bakit hindi pa siyang bumabalik sa kanyang pinagmulan? Ano ba talaga kasi ang hardin na to? Bakit parang napaka-espesyal naman yata nito para sadyain ng mga mahatan at ang babaeng yan? Ganon bang kalakas ang mutya ng tupong-tupong? At para bang lahat ng makapangyarihan ay pinag-aagawan nito, gayong ning isa sa kanila? Wala namang merong kakayahan upang hawakan ito. Maski ang mga tagapagbantay na yan. Hindi ba? Sinasabing pangalawa sa kapangyarihan mula sa mga bathala ang mahatan. Ngunit bakit hindi nilang makakuha ang nag-iisang mutya? Dahil ang mutyang ito ay kaya silang patayin. Ang mutya ng tupong-tupong ay nilikha para lamang sa mga napili nito. Kahit pang mahatan sila, kapag sinubukan nila ang kunin ito, maaaring hindi kayanin ng kanilang katawan. Ano bang ibig mong sabihin doon? Kilala ang mutya ng tupong-tupong
sa pagpapantay nito sa kapangyarihan ng may tangan sa kanya at sa kung ano pang nilikha. Ngunit kilala din ito na tagapaslang. Lahat ng mga may dugo ng nilalang na hindi nakadesenyo upang pangasiwaan ang mutya ng tupong-tupong ay nagsisilbi lamang na pataba dito. Maging ang mga mahatan ay hindi maglalakas ng loob na direktang hawakan ito. Ngunit may paniniwala na ang puso ng mutyang ito, kapag nakamtan nila, maaari nilang buksan ang kanilang tarangkahan upang direktang magtungo dito ang kanilang mga uri nang hindi nang kinakailangan pa ang makipaglaban sa mga bathala. Dahil ang kanilang lugar at dimensyon, alam naman nating nasa itaas na bahagi. Hindi silang basta-basta makakapasok dito dahil na rin sa kagagawan ng Haring si Zed, ang taong hari na nagawang kalabanin ang parehong bathala at mahatan, na kayang pantayan ang kanilang mga kakayahan gamit ang sariling karunungan. Ang taong si Zed, ang tanging hari na kinakatakutan ng lahat ng nasa itaas. Kung gayon, iyon ang dahilan kung bakit ibig nila ang mapigilan ang pagkakakuha sa mutya nitong mga antingero. Maaari kayang may ugnayan ng mga antingerong ito sa nasirang hari? Posible. Posibleng oo. Posibleng hindi. Ngunit may dahilan kung bakit sila ang pinili ng mga mahatan. Naglalaro sila sa apoy ng mga nilalang na yun. Sa isang iglap ay biglang naglaho ang babae sa kanilang harapan. Wala ni isa mang salita ang kanilang narinig mula dito. Ngunit ang kadahilanan ng paglalaho ng babae ay dahil sa isang aninong nilalang na naroroon sa tila bang labas ng bukana. Isang nag-oobserba. Isang espiya. Isang nilalang na balak na patayin sana ng babae, subalit hindi niyang nagawang maabutan. Huli na ang kanyang pagsugod dito. Naglaho na, nawala na ang presensya ng anino. Ngunit alam ng babae na lahat ng kanilang pinag-usapan, lahat ng naganap sa bulwagang iyon, nasaksihan ng aninong ito. Zen! Zen! Ayos ka lang ba? Natutulala ka na naman. Abay iho, napapadalas na yan. Kailangan na siguro natin ng madaliin ang pagpapantay ng ating mga kapangyarihan upang makalabas dito. Mas mahalaga na makausap natin si Senyor Ibarra ukol sa kalagayan mo. Zen! Mukha yatang wala siya sa kanyang katinoan at diwa. Tila yatang ito ang tinatawag na astral projection. Ibig mo wag sabihin, kasalukuyang naglalakbay ang kanyang diwa kung saan. Maaring intensyonal, maaring hindi. Ngunit kung makikita mo ang kanyang mga mata, wala dito ang ningning ng kanyang mata, ng kanyang diwa, ng kanyang espiritu. Nararamdaman kong naririto sa Hortus, ngunit hindi kong matiyak kung nasaan ito nagliliwaliw. Paring Kulas, narinig mo ba yon? Nagliliwaliw daw si Among Zen. Ang daya niya naman, hindi niya tayong sinama. Oo nga eh. Loko talaga tong si Paring Zen. Akala ko naman, friends tayo. Tapos, siya lang yung nag-aaliw-aliw. Teka nga, siguro maraming manok dun sa pinuntahan niya. Ang mabuti pa hanapin natin. Totally, abala naman silang lahat dito. Yayain natin si Paring Fred. Sigurado ako sasama yun. Lalong-lalo na. Wala naman siyang magagawa. At wala dito ang labi-labs niya. Oo nga, kamusta na kaya yun si Julia, my friend? Nagkita na kaya sila ni Chip Baba? Abay malay ko dun, pero alam mo, ang inaalala ko, gano'n na ba tayong katagal na naririto? Ilang buwan na, di ba? Ang tagal-tagal na nating nagsasanay. Makikilala ba kaya tayo ng mga naroroon sa labas? Tangi, nakaligtaan mo yung sabi nila, Nenang,
Kahit pang taon tayong magtagal dito, mamaya nga wala pang isang araw ang lumilipas doon. O kaya baka mga oras lang, kaya huwag ka nang mag-worry. Ang isipin mo, kailangan nating lumakas, nakakahiya na kay Among Zen. Doon ay bigla nilang nakabangga itong si Bellatrix na para bang hindi inaasahan ang kanilang pagbungad sa parting iyon ng kagubatan. Uy! Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa naming hinahanap. Huwag mong sabihin na tinawag ka ng kalikasan. Kaya naman pala, it's stinking here. Ang baho ng amoy. Uy, anong ginagawa mo, Bilat? Bakit nandyan ka nang galing? Saan ka nang punta? Kanina pa kaming naghanap sa'yo doon. Huwag mong sabihin na naliligaw ka. Teka nga, bakit naman sunod-sunod ang pagtatanong nyo? Diyan lang naman ako, oh. Kumuha ko nitong manok. Uy! Manok! Dahil dyan, halika nga. Lutuin na muna natin yan. Ang dami niya na. Isa, dalawa, akin to. O parang Jimeno, sa'yo na yan. What? Hindi naman tong manok. Dahon lang to, nilagyan yan. Hindi nga. Nilinisan ko lang muna to. Mag-usap na muna kayo ni Bellatrix. Mukha yatang may gustong sabihin sa'yo. Alam mo na, binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Doon ay tila bang nakaramdam ng panlalamig ng katawan si Kulas na para bang may nakatitig sa kanya. Para bang napakasama ng intensyon nito. At nang lingunin niya, doon ay nakita niya itong si Beng. Tila bang nag-aapoy ang mga mata. Dire-diretso na sumugo dito kay Kulas. At doon, nakatikim ng isang sampal ang binata. Aray ko naman! Bakit mo ko sinampal? Abay, bakit hindi kitang sasampalin? Narinig ko mga sinabi mo kay Jimeno. Ah, yun ba? May dalang manok si Belat. Ikaw wala. Siyempre, kanino ba ang kakampi? Hoy! Bakit kayong naririto? At saka, ano yung hawak mo? Sa amin yan ah! Anong sa inyo? Sino may hawak? Ikaw, Oh, edi kanina to. sa'yo. Oh, ayun naman pala eh. Malinaw ang usapan. Ngayon ang bibintang ka pa. Teka, sino ka ba? Bakit naririto ka sa gubat na to? Tungkol doon galing ba kayo sa labas? Oo. Wag mo sabihin na naliligaw ka din dito. Hindi kong alam Basta, naglalakad lang ako doon sa likod ng bahay namin. Tapos, bigla isang iglap, naririto na ako. Para may tumawag sa pangalan ko. Tapos, ang daming mga aswang na nakita ko dito. Puro tango nga ako Tsaka yung mga manok na yan, akin yan. Andun yan sa may kulungan. Teka. Ang gulo mo Sabi mo naliligaw ka. Sabi mo, bigla ka na lang napunta dito. O bakit may kulungan ka at may bahay na dyan? Abay siyempre, ilang taon na akong naririto. Hindi na akong makabalik doon. Hindi kong alam kung paanong aalis dito. Tsaka, yung babaeng kasama nyo. Biglang natigilan ng lalaking ito nang titigan siya ni Bellatrix. Doon ay iniba niya ang usapan. Tila bang ibig na nito ang umalis, lalong-lalo na nang maglakad papalapit sa kanya itong si Bellatrix. At teka lang, sa inyo na yung manok. Aalis na ako dito. Mag-iingat kayo. Saan pupuntang isang yun? Bahay niya tong nandito, di ba? Tsaka ito yung kulungan ng manok niya. Loko-loko ata yun Oy, dapat kami yung aalis dito. Pabayaan mo na pa rin, Kulas. Baka nahiya sa atin. Siguro, shy type yun. Introvert. Hayaan mo yun. Halika na, linisan na natin tong manok. Oy, Bellatrix, bakit bang ganyan ang titig mo dun sa lalaking yun? Siguro class mo yun. Oo nga, Sige na, habulin mo na, Bilat. Wag na lang ako. Meron na akong bibibing Di ba, bibibing? Ewan ko sa'yo. Tahimik lamang si Bellatrix. Nakatitig sa lalaking papalayo. Habang itong lalaki naman, para bang nakakita ng isang halimaw, nagmamadali, natataranta. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namang sinasadya
na mapunta siya sa kinaroroonan nitong sila Fred. Naroroong nabangga niya pa itong sininang at dahil sa pwersa ng kanyang pagtakbo, napasubsob itong sininang dito kay Sir Ed. Ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. Sino ba yon? Pasensya na po kayo. Nagmamadali lang po ako. Diyan na po kayo. Teka lang. Sino ka ba at saan ka nang galing? At saka, bakit ka bang nagmamadali? Ano bang problema? Kasamahan niyo ba yung lalaking matakaw doon na magnanakaw ng manok ko? Mukhang si Kulas ang tinutukoy mo. Ewan ko kung anong pangalan niya. Pero, namimili ko kayo. Hindi niyo kilala kung sino yung kasama niyong babae. Delikado. Kung ako sa inyo, lumabas na kayo dito kung kaya niyong lumabas. Isama niyo na ako. Ano bang ibig mong sabihin? Babae? Sinong babae? Yung babaeng may nunal sa noo. Yung babaeng maputi. Hindi niyo kilala kung sino siya. Sa tuwing nagpapakita yon, may namamatay. Sa tuwing pumapasok siya dito, may kinukuhang buhay. Si Bellatrix ba ang tinutukoy mo? Ang babaeng may nunal, ang babaeng mahaba ang buhok, ang babaeng nakaputi. O yun nga. Ewan ko kung anong pangalan nun. Kilala niyo ba siya? Kaibigan niyo? Ano bang ginagawa niyo dito? Hindi dapat kayong nasa loob nito. Ano ang ibig mong sabihin? At saka, bakit kang nasa loob kung hindi pwedeng naririto ang mga taong kagaya natin? Gusto kong umalis dito. Kung alam niyo kung paano umalis, isama niyo na ako. Matagal na akong sumusubok na mahanap ang labasan. Subalit, kapag nakikita kong babaeng yon, mas gusto ko na lang magtago. Noong una marami kami dito. Siguro, nasa 20. Mula kami sa iba't ibang lugar. Pare-pareho ng mga sitwasyon. May tumawag na boses. Bigla na lamang, habang naglalakad ay napunta dito. Ang ilan, bumabiyahe. Nasa sasakyan nila. Bigla na lamang napagtanto nila. Nasa loob na sila ng hardin na ito. Yung iba hindi pinalad. Sinubukan nilang makatakas. Pero ang mga aswang na narito ay nakakatakot. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga sator, ang mga malakapreng aswang? Hindi sila. Ang mga yun ay ilusyon lamang. Walang totoong sator sa loob ng hardin na ito, pero yung mga aswang na gumagamit sa ganong uri ng ilusyon ang delikado. Ang babaeng yun, delikado siya. Kung ako sa inyo, habang may oras pa, habang hindi pang nagagawa ng babaeng yun ang gusto niyang gawin sa inyo, umalis na kayo. Napaisip itong sila Sir Ed. Malinaw na ang tinutukoy nitong lalaki ay si Bellatrix, ngunit hindi nilang maunawaan kung bakit gagawin sa kanila ng dalaga ang mga tinutukoy nitong lalaki. Ang pagpaslang, ang masasamang pakay, ang layunin na tila bang taliwas sa kanilang misyon o sa mga iniatang na gawain ng ika nga o tinatawag nitong si Bellatrix na mga tagapagbantay. Ngunit makikita ang labis na takot sa mukha nitong lalaki. Maliban pa doon, sinubukang tingnan nitong si Sir Ed. Unawain ang sitwasyon ng lalaki. Lalong-lalo na, sinubukan nitong si Sir Ed na basahin ang katauhan ng lalaki kung may kakayahan ba itong higit sa ordinaryo. Ngunit malinaw na malinaw. Walang espesyal na abilidad ang lalaki. Sa makatuwid, isa siyang normal na tao. At para sa isang normal na tao, imposible nga ang makapasok sa Hortus Benedictus, maliban na lamang kung tinawag ito. Tila yata, isa ito sa mga insidente na naririnig na natin sa maraming pagkakataon, sa maraming kapanahunan. Ang ibig mo bang sabihin, ang mga taong pinaniniwala ang dinukot ng mga engkanto? Mga taong bigla na lamang nawawala, naglalaho. Ang ilan sinasabing nagagawang makabalik pagkatapos ng ilang araw o linggo at buwan. Ngunit namamatay din. Tama, yun nga. Tila yata totoo ang mga haka-haka, mga sabi-sabi. Hindi mga engkanto ang tunay na kumukuha sa mga taong ito. Bagkos, tila yata ang hardin na ito. Ang hardin o ang mga naninirahan dito?
Mukhang interesante ang sinasabi nitong si Kuya. Hindi natin kilala ng lubusan kung sino si Bellatrix. Hindi natin alam kung ano talagang pakay niya. Bigla-bigla na lamang siyang dumating sa atin. Isa pa, iniiwasan niya ang lahat ng katanungan natin. May punto ka dyan pero masyadong maaga para magkaroon ng konklusyon. Zen, kaduda-duda ang biglang paglitaw ng lalaking ito. Pero hindi rin natin maikakaila. Kaduda-duda itong si Bellatrix. Tila yatang sa oras na nakapasok tayo dito, nagkaroon na siya ng amnesia. Hindi niya nang alam kung ano mga pinagsasasabi niya. Hindi niya nang alam yung mga naikwento niya sa atin nung nasa labas pa siya. Para bang ibang tao na siya doon sa nakilala nating Bellatrix. At maliban pa doon, tila yatang hindi niyang alam ang loob ng hardin. Ngayon ay nagdududa na ako kung talaga bang siya ang tagapagbantay ng hardin na ito. O nililin lang lamang tayo. Zen, maaari ka bang makausap? Nagkatitigan itong dalawa. Seryoso itong si Fred. Para bang napakahalaga ng bagay na dapat nilang pag-usapan. Saglit na napatitig din itong si Zen at tiningnan itong si Valentina. Tumango naman ang dalaga at narorong naglakad ang magkaibigan papalayo sa kanilang mga kasamahan. Tahimik itong si Fred. Sinusuyod ang kapaligiran. Para bang iniisip niya pa kung magsasalita siya o kung kakausapin niya si Zen ukol sa kanyang mga naiisip, sa kanyang mga hinala, sa kanyang mga palagay tungkol sa kanilang sitwasyon na kinakaharap. Maririnig naman ang mga tawanan at sigawan nila Kulas. Nagkakasiyahan sa ginagawa nito sa may ilog. May problema ba, Fred? Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin at saka tila yatang balisa ka? Ang totoo niyan simula ito nang makaharap ko ang nilalang ng liwanag. May kung ano sa kanya ang hindi kong lubusang maunawaan. Ang sugat niya sa katawan. Maaari mo ang malaman kung may kinalaman ka dito. Ikaw bang may likha nito? Sabihin na natin na kinailangan lang natin gawin yun upang mailigtas ang ating mga kasamahan. Masyadong delikado ang lugar na ito. Mapanganib para sa kanila. Isipin mo na lamang na hinihingi ng pagkakataon ng naganap. Hindi nakatanggap ng direktang sagot itong si Fred, ngunit malinaw sa kanya. Alam niyang si Zen ang may kagagawa nito. Ang hindi niya lamang maunawaan. Bakit tila yatang ibang-iba ang kausap niya? Para bang maraming inililihim ang Zen na kaharap niya ngayon. Para bang isang bagong tao ang kausap niya. Maliban pa doon, wala siyang maramdamang anumang uri ng kapangyarihan sa katawan nitong si Zen. Kayang tukuyin nitong si Fred kung ikinukubli lamang ng isang nilalang ang kanyang kapangyarihan. Ito ay sa kadahilan ng taglay niya ang mga mata ng katotohanan na kaloob sa kanya ni Serafina. Subalit sa pagkakataong iyon, para bang hindi tao ang kaharap niya. Tila yatang hindi si Zen ang kinakausap niya. Para bang hangin. Isang aparisyon, ilusyon, parang ganun. Ngunit hindi niyang matiyak. Nakikita niya naman ang presensya nito. Maliban pa doon, taong-tao ang kausap niya. Isa pa, hindi niyang kakitaan ng iba pang kaduda-dudang pagkilos itong si Zen maliban na lamang sa wala talaga itong presensya. Wala ang kanyang natural na lakas at aura. Wala din ang pagiging masayahin nito. Na para bang sa tuwing tititigan niya ito, nakikita niyang inoobserbahan nito ang kanilang mga kasamahan. Minamanmanan, pinagmamasdan. At sa tuwing mapapansin ni Zen na nakatitig sa kanya itong si Fred,
tila bang bigla na lamang itong nagbabago ng ayos, posisyon at ng pagkilos. Alam ni Fred na kahit anuman ang subukan niyang sabihin dito sa kaharap niya, hindi niya makukuha ang sagot na ibig niyang malaman. Ngunit ibig niyang makatiyak na ligtas ang kanyang mga kasamahan. Ibig niyang matiyak na ang kasama nilang Zen ay hinding kapahamakan ang pakay para sa kanyang mga kaibigan. May gusto ka ba bang itanong sa akin? Tila yata napakarami ng bumabagabag sa'yo. Hindi kong alam kung ikaw talaga ang Zen na kilala namin. Ngunit isa lang ang gusto kong malaman. Kakampi ka ba? O kaaway? Sa akin na lamang ang kasagutang yan. Pero isipin mo na lamang, ginagawan ko kayo ng pabor. At huwag ka mag-alala, lalabas tayo dito. Ililigtas natin ang mga kasamahan mo. At tatapusin natin ang mga kalaban sa labas. Ngunit bago yun, kailangan nating makaharap ang Volture. Napaisip itong si Fred. Kumpirmado. Hindi si Zen ang kasama nila. Hindi si Zen ang kausap niya. Ngunit hindi niya ring matukoy kung isang nilikha ba talaga ito o aparisyon lamang o parte ng kapangyarihan ng ibang nilalang. Bagama tinukoy nito na wala itong balak upang magdulot ng kasamaan o kapahamakan sa pangkat ng mga antingero. Ngunit hindi pa rin nakakatiyak itong si Fred. Pabigat ng pabigat ang presensya sa kapaligiran. Para bang unti-unti nararamdaman ni Fred na maliban dito kay Zen o sa nilalang nakaharap niya, may iba pang presensya ang nasa kapaligiran. Hindi maiwasan itong si Fred na itaas ang kanyang depensa. Hindi maiwasan ni Fred na palitawin nitong si Albus upang maghanda sa anumang nakaambang panganib sa kanila. Nang walang kung ano-ano, bigla na lamang tila bang may gumuhit na itim na kidlat mula sa likurang bahagi nitong si Fred. Dumaan ito sa binata at naroroong tumama sa noo ng kausap niya. Napasigaw itong sila Ninang nang makita ito. Napasigaw maging si Sir Ed. Maging itong lalaking kausap nila Sir Ed. Napanganga sa naganap. Ngunit mula sa itaas, kitang-kita nitong si Fred ang kanyang kaibigan. Zen, anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam. Sino ba yung kausap mo? Mas pogi naman yata ako dyan. Uy, parang Zen, mukha kang unggoy dyan sa taas ah. Bumaba ka kaya? Teka, paring Fred, kailan ka bang nakipag-usap sa puno ng saging? Ayos ang trip mo ah. Paring Fred, andito naman kaming mga kaibigan mo. Bakit kumakausap ka pa ng puno ng saging? Ikaw talaga, introverts ka din eh. Ngayon, saging na ang kinakausap mo, hindi nang kami. Siguro, naboboard ka ng kausap kami. Paring Fred, seryoso, bakit yan ang kausap mo? Abay kulang na lang, akbayan mo yan ah. Aba, hindi lang yata si paring Zen ang nag-a-addict dito ah. Oy, paring Zen, bumaba ka dito, tingnan mo. Ang lalaki ng manok na to. Teka, si Manong yun ah. Andito lang pala siya. Manong, eto na yung mga manok mo. Kinuha pa namin yung dalawang nandun sa kulungan. Mga loko-loko kayo. Hindi ba kayo nakontento dyan sa dalawa? Bakit inubos nyo? Ikaw naman, masyado ka namang madamot. Bibigyan naman kita eh. Isang hita lang ha. Hindi nang nakapagsilata itong si Fred dahil sa lang titigan niya ang kanyang kausap. Tama itong sila Kulas. Katawan ng saging ang naroon sa tabihan niya. Ngunit kitang-kita rin ni Zen ang nilalang na nagmula dito sa katawan ng saging bago mangyari ang lahat. Mabuti na lamang at agad na nakarating itong si Zen mula sa kanyang pagtungo sa pagpupulong. Nagawa niyang obserbahan ang kaganapan sa mga nilalang na naroong nagtangkang sugurin sila. Nang mangyaring makatakas ang nilikha na kinuha ng liwanag, agad na sinubukang sundan ni Zen
ang bakas nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila bang may ibang puwersa ang naroong kinuha ang oportunidad upang magpanggap sa katauhan ni Zen at humalubilo sa kanila. Mabuti na lamang dumating sa tamang pagkakataon ng binata. Ang pag-ataking ginawa niya ay hindi basta-basta dahil maging ang nilalang ng kadiliman ay hindi itong nagawang iwasan. Akala ko talaga, si Zen yung nakita naming napatay. Mataas na antas ng kapangyarihan ito. Hindi kong naramdaman na ilusyon lamang pala ang kausap natin kanina. Ngunit kailan, Valentina, napansin mo ba ito? Pasensya na kayo pero hindi ko rin napansin. Parang si Zen yung kausap ko. Parang siya yung katabi ko. Kung gayon, kung maging ang isang primordial na vampira na kagaya mo ay hindi nagawang madetermina ang pinagkaiba ng tunay na Zen, maaaring mataas na uri ng nilalang ang narirитong nagmamanman sa atin. Kung hindi pa akong nagkakamali, isa itong nilalang na mas mataas kumpara sa mga engkanto at diwata. Mas mataas sa kanilang dalawa. Taga-bundok. Rocco, hindi taga-bundok. Literal. Ang ibig kong sabihin, antas ng karunungan. Teka. Hindi ba may tao, may engkanto, merong mga diablo, tapos anghel, tapos diwata. Pagkakalam ko yung diwata nasa mataas na antas na ito. Nasa kasukdulan na nga sila ng kapangyarihan. Huwag mong sabihin na nasa second floor yung mga sinasabi mo. Oo nga, wag mong sabihin, Nenang, na ito yung mga maton. Loko, mahatan yon. Ay, oo nga pala. Basta yon yung may color blue na lalaki. Tama kayo. Hindi nga ako nagkakamali. May mga mahatan ang nasa harding ito at posible na naman na nila tayo sa ngayon. Kaya naman kailangan na nating kumilos, lalong-lalo na nagawa nilang gayahin lang isa sa atin. Hindi tayong nakatitiyak kung ang lahat ng naririto ay ang mga tunay na taong kasama natin o baka naman mahatan na rin. Aba. Ako, sigurado ako, tunay ako. Teka, tunay ba talaga ako? Hindi ko na tuloy matiyak. Kahit ako nagdududa na sa sarili ko. Parang, kaduda-duda nga. Mas pogi itong itsura ko ngayon Paring Mino. Ikaw ba yan? Sa pagkakaalam ko, last time I check, ako pa talaga to. Pero ikaw, hindi kong sigurado pa rin, Kulas. Isa lang ang ibig sabihin nito. May espiya dito sa kapaligiran natin. Siguro, si Bellatrix yun. Oy, Bellat. Kailangan naming malaman kung ikaw ba talaga ang tunay na Bellatrix o baka naman espiya ka na rin kagaya nung sinalaki nitong si Paring Zen. At paano ko namang patutunayan yun sa inyo? Magubad ka. Uy, paring Kulas, wag mong sabihin yan. Masama yan. At saka, bakit mo pinaghubad yan si Bilat? Ay, sorry. Ganon kasi yung pinagawa sa atin, di ba? Natatandaan mo, pinagubad tayong dalawa para makilala tayo. Ay, nako. Teka, maiba lang ako. Manong, total nandito ka. Ano ba yung sinasabi mo tungkol dito kay Bellatrix? Wala. Ano bang pinagsasabi nyo? Nananaginip ka yata. Hindi kong kilala ang babaeng yan. At saka, bakit nyo namang inubos yung manok ko? Hay, paulit-ulit tayo dito Kulas, mari bang manahimik ka muna? Teka nga. Ikaw, maaari mo ba kaming samahan sa tinutukoy mo kanina? Hindi ba't ang sabi mo, may mga sinusundan ka dito na mga nakarobang nilalang? Oo, tama. Meron dito mga nakarobang nilalang. Kulay puti. Palagi ko silang nakikita na para bang nagpo-prosesyon. Iisang daanan lamang ang tinatahak nila at may daladala silang kakaibang kahon na lumulutang. Kung gayon, posible nga na may kulto ang nariritong namamalagi. Isang kulto na pinaniniwalaan na nag-aabang. Sir Ed,
Ano naman ang inaabagan nila dito sa kagubatan? Hindi dito sa kagubatan. Nag-aabang sila ng tamang panahon. Panahon? Teka nga, ang labo-labo nyo. Eto kanina, takot na tumakbo. Tapos nag-uusap na kayo ngayon. At tapos, kumakausap ng puno ng saging. Tapos, ito namang si Bailat. Parang mukhang ewan. Palaging hindi alam ang mga bagay na tinatanong namin. Tapos bigla pang nabablangko at tumititig sa amin na parang gusto kaming patayin. Ano ba talaga nagaganap dito? Hindi kaya lahat ng nangyayari dito nasa isipan lang natin? What if? What if hindi naman talaga tayong pumasok sa loob ng Hortus? Paano pala kung nung binalo tayo ng usok? Natulog lang pala tayo at naroroong nakahiga lang tayo sa tribo. Baka naman pinagsasamantalahan nila yung tunay kong katawan. Oh my God! Mawawala ang aking virginity. Teka nga, teka lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Parang nakapagtataka yung mga nangyari sa atin at napakabilis. Isa pa, saan ka ba nakakita ng balyenang lumilipad? Oo nga, Sir Ed. Gisingin mo nga kami. Naghahalala na ako. Paano na lang yung katawan ko doon? Paano kung natutulog ako tapos... puro gurangers wa naman ang nasa trebo. Mas nagdagdag ng kalituhan ang mga sinabi nitong si Kulas. Dahil kahit isiping imposible ito, may posibilidad na ang mga tinura nitong si Kulas ay ang katotohanan. Papaano kung ang diwa lamang nila ang naroroong pumasok sa Hortus Benedictus at naiwan ang kanilang katawan sa labas? Kung magkagayon, mas delikado ang kinakaharap nila. Dahil ang mga nilalang ng espiritual na daigdig ay labis na mapanganib. Maaaring makitang oportunidad ng mga nilalang na ito ang pagpasok nila sa Hortus upang agawin ang kanilang mga pisikal na katawan sa labas. Kapag nagkataon, habang buhay na makukulong ang kanilang mga espiritu sa loob ng tinatawag na hardin, kung saan naman ang espiritu na papasok sa kanilang katawan o ang espiritu na magtatagumpay na agawin ang kanilang pisikal na anyo ang mananatili at mamumuhay sa tunay na mundo. Napaisip dito si Sir Ed. Hindi niya itong agad na naunawaan. Hindi agad itong sumagi sa kanyang isipan nang pumasok sila sa hardin. Ngunit kung babalikan ang mga nangyari sa kaganapan ng ritual, naroroong binalot nga sila ng mga usok na kulay puti na ayon nga dito kay Bellatrix ay proteksyon ng mga tagapagbantay. Oh, Sir Ed, anong ginagawa mo? Ano yung dinudukot mo sa bulsa mo? Sabi na nga ba eh. Ano yan, may buni ka sa puwet mo? Loko-loko, bulsa tong kinukuha ko at naaalala ko, may baon pala ako dito. Wow, baon. Yan ang gusto kong marinig na salita. Pahingi ako niyan ha. Hindi tong pagkain, isa itong uri ng ugat. Ugat? Anong gagawin natin dyan sa ugat? Hindi ba? Kung tunay na panaginip lamang ito, kung nagkakaroon lamang tayo ng astral projection, kung ang ating diwa ay naglalakbay, kailangan nating mapagtibay ang koneksyon natin sa ating pisikal na katawan dahil kapag nagkataon, kapag tuluyang nalukuban tayo ng mga espiritong nasa loob ng hardin, hindi na tayo makakabalik pa. Hindi ba sabi mo espiritu tayo? O bakit may dala kang ugat? Ama, niloloko mo kami ah. Ikaw ang nagsabi noon, di ba? Ikaw ang may ideya nito. Maliban pa doon, ang ugat na ito ay nakuha ko doon sa tinigilan nating kagubatan. Pamilyar ako dito. Ito, ang ugat ng pagpukaw sa ating diwa. Kailangan ko lamang itong maihalo sa isang uri ng likido na makukuha sa gubat na ito. Nakikita nyo ba ang punong yon? Ang puting punong yon. Kailangan natin ng dagta na nagmumula doon. Pakukuluan ito sa isang uri ng lalagyan na matatagpuan sa ilalim ng ugat ng punong puti. Ihahalo natin doon itong hawak-hawak ko at pagkatapos doon natin matitiyak
kung panaginip lamang ba ang nagaganap dito o katotohanan. Ngunit hindi iyon magiging madali. Bakit, Sir Ed? Anong nangyayari? Tingnan nyo sa kapaligiran natin. Biglang nakita nga nila ang mga nagpupulahang mata. Hindi ito mga satur, ngunit tila yatang mas mapanganib ang mga ito dahil sa mga pakpak nitong napakalalaki. Unti-unti itong lumulutang papalapit sa kanila. Papalapit ng papalapit. Hanggang sa Ikinagagalak namin ang pagdating mo dito, Panginoon. Hindi ko kayong kilala. Tsaka, hindi akong Panginoon ng mga langaw, ano? Tumabi ka dyan. Ano ang sinasadya nyo dito? At tila yata hindi namin inaasahan ang pagbisita nyo. Ah, kayo pala. Dito ko pa kayong matatagpuan. May kailangan kaming makuha sa hardin na ito. At siguro alam nyo na yon. Isa lang naman ang mahalagang bagay na narito sa hardin. Ang mutya ng tupong-tupong. Ngunit, Panginoon, bakit kinakailangan nyo ito? Ano ba kayo? Hindi akong Panginoon nyo. Ngunit kayo ang nagligtas sa amin. Maraming taon nang nakaraan. Tinulungan nyo kami upang makatakas sa tambuhan lang yun. Sir Ed, sino yan? Aba, hindi mong sinasabi sa amin. Puon ng Sir Ed ka pala. Panginoon ka pala eh. Hindi akong Panginoon. Natulungan ko lamang ang mga nilalang na ito mula sa pakikipaglaban sa isang binhi na nagmula pa sa panahon ni Haring Zed. Si Tantan? Tama, si Satan. Nagawa kong mapalaya ang dalawang ito. Sila ay mga espiritual na katauhan ng mga lumipas na mandirigma. Hindi kong inasahan na dito ko silang makikita. Ngunit, ibig sabihin ba nito, mga espiritu din ang taglay namin na nagtungo dito sa hardin? Nagkakamali po kayo. Hindi po kayong espiritu. Mga pisikal na anyo ang naririto. Makukumpirma ko yun dahil dito. Aray! Anong ginawa mo? Ayan, nakikita niyo ang dugo. Ibig sabihin lamang nun, pisikal na anyo ng inyong pangangatawan ang naririto. Subalit, Panginoon, alam niyo ba ang pinasok niyo? Nakikita namin na kasama mo ang babae na tagahatol. Kung gayon, tama ang mga sinabi ng mamang ito. Tama ho. Ang babaeng yan, ang kanyang nonal sa noo. Hindi ko makakalimutan yan. Ngunit huwag kayong mabahala. Hindi siya ang kalaban dito. Siya lamang ang tagapaghatid ng balita mula sa mga tagapagbantay. Ang tunay na kalaban nyo dito ay ang mga tagapagbantay. Ang mga mahatan. Tama kayo, Panginoon. Naririto kami dahil sa naramdaman namin ng isang bugso ng itim na enerhiya. Ngunit bigla itong naglaho. Ang tinutukoy nyo ay yung kanina. Kagagawa nyo ng kasamahan namin. Tila yata napasok kami ng mga itim na nilalang na nagpanggap bilang kasamahan namin at kaibigan. Ngunit, ano itong mahatan na tinutukoy nyo? Bakit silang naririto? Para pigilan ang mga antingero sa pagguha ng mutya ng tupong-tupong. Dahil ayon sa alamat, ang mutyang ito ang natatanging susi sa muling pagbangon ng maalamat na hari. Ang hari na pupuksa sa mga mahatan na nananatili dito sa ibabaw ng lupa. Si Haring Zed. Kilala niyo siya? Kilalang kilala. Kung gayon, mukhang nauunawaan ko na ang mga nangyayari dito. Nauunawaan ko na kung bakit tinawag tayo ng mga tagapagbantay na yan. Bellatrix, ginagamit ka ng mga mahatan. May ugnayan ka pa ba sa kanila? Kinakausap ka pa ba nila? Simula ng pagpasok natin dito, hindi ko na silang maramdaman. Kung gayon, tama ang aking hinala. Isa itong patibong. Ito ang kaparaanan nila upang makuha ang mutya, upang masira ito, upang hindi nang muli pang bumangon ang kanilang mortal na kalaban.
Ano ang ibig mong sabihin? At saka paano mabubuhay si Haring Zed sa panahong ito? Hindi ba taga-ibang world siya? Hindi mo pa bang nauunawaan? Ang mundong tinungo nyo, ang kaharian nitong si Haring Zed, ay hinding ibang dimensyon, kundi ibang panahon. Ang daigdig na pinagmulan nyo sa panahon ni Haring Zed ay ang pinakaunang sibilisasyon sa mundong ito. Ang pinakaunang pinagmulan ng lahat ng kasaysayan. Isinugo ako dito ni Haring Zed upang matiyak na hinding magugulo pa ang takbo ng kasaysayan nila. Ngunit hindi kong nalalaman na naririto pala nakahimlay ang kanyang labi. What? Dito sa Hortus, nandito ang labi ng haring si Zed. Pues, ano pang inaantay natin? Hanapin na natin at gisingin na natin. Sigurado akong matutulungan niya tayo kontra doon sa mga espesyal na uri ng tao. At saka baka makalaya na tayo dito sa kulungang ito. Paring Zen, narinig mo yun? Andito yung utol mo. Hindi dito. Nakakaligtaan mo yata. Nasa bilangguan tayo. Replika lamang ang islang ito. Sa makatuwid, maaaring hindi natin matagpuan talaga dito ang katawan niya. Ngunit sa isla, sa labas ng kulungang ito, naroroon ang kanyang himlayan. Naroroon ang posibilidad ng kanyang pagbangon. Ngunit, ang ipinangangamba ko, hindi na ang Haring Zed ang babangon kapag ginawa niyo yun. Dahil, batid ko, anumang uri ng nilalang, anumang uri ng nilikha, kapag ginamitan ng mutya upang muling buhayin, ay hindi na talaga ang totoong anyo nito at katauhan. Maaaring, oo, sa pisikal ay siya ang inyong kilala. Bakit hindi na lang natin tigilan ang paglolokohan dito? Bellatrix, bakit hindi mo na lamang aminin kung ano ba talaga ang sadya natin dito? At ano bang layunin mo sa pagsama sa amin dito? Nakakapagod ang larong lokohan. Nakakapagod ang larong taguan at ang pagpapanggap. Bakit hindi mong ilantad sa amin kung bakit nga ba kaming naririto? Oo nga naman, Belat. Alam mo, kung di na lang talaga masasapok na kita. Ayoko pa naman sa mga traidor at sinungaling. Magsasalita ka ba o kakwelyuhan kita? Uy, Paring Kulas. Awat lang, awat. Babae pa din yan. At bakit Imeno? At bakit pinagtatanggol mo siya? Mas matimbang ba siya kumpara sa amin? Ha? Magsalita ka nga. Paring Kulas, sakalin mo yan. Sakalin mo, saktan mo, tadyakan mo kung kailangan. Di ba, bebebeng? Ewan ko sa'yo. Kung gayon, sa tingin ko, hindi na rin maiiwasan pa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi akong kaaway. Pero hindi ko kayong mapapayagan na gawin ang gusto nyo. Hindi nyo maaaring buhayin ang sinuunang hari. Hindi sa panahong ito. Dahil wawasakin nyo lamang ang mundong ito. Anong ibig mong sabihin? Kabilin-bilinan ng hari. Ano man ang mangyari, huwag nang susubukan pa ang muli siyang buhayin. Dahil kapag nangyari yun, kayo na rin ang magdadala ng pagkawasak sa mundong ito. Kaya naririto ako upang tiyakin na hindi nang muli pang babangon ang haring si Zed. Alinsunod na rin sa kanyang kahilingan. Katulong ang mga mahatan. Kailangan kong masigurado ito. Ngunit ang pangkat ng kultong iyon ay patuloy na nagiging sagabal sa amin. Patuloy niyang pinabalak ang muling buhayin ng haring si Zed. Ang kontrolo nito at gamitin upang wasakin ang sandigdigan. Sa oras na bumangon ang dating hari gamit ang mutya ng tupong-tupong, wala na ito sa sarili niyang wisyo. Hindi na ito ang orihinal na hari, bagkus isa na lamang itong nilikha na susunod sa sino mang gigising dito. Magmimistula siyang isang sandata ng pangwasak
at kaguluhan. Kaya naman, naririto kayo upang tulungan kami, upang kunin ang mutya ng tupong-tupong, upang wasakin ito. Kung gayon, simulat sa pool nagpapanggap ka sa amin. Ano kung hindi kang kalaban? Ang mga mahatan ay lubang mapandin lang ng mga nilalang. Maliban pa doon, umpisa pa lang niloko mo na kami. Ibig sabihin nun, hindi ka naming mapagkakatiwalaan. Paring Kulas, hayaan mo muna magsalita siya. Pakinggan natin yung mga explanation niya. Esa pa, hindi ba? Mahirap naman kung gagawin natin yung sinasabi niya kapag ginising natin si Haring Zed tapos yun din naman ang wawasak dito sa Earth. Ang hirap kaya nun, mag-otol maglalabanan, 'di ba? Come to think of it. Kung gayon, sa palagay ko, tama ang mga sinabi nitong dalaga. Minsan ay napag-usapan na namin ito at naihabilin niya nga sa akin. Anumang nagmula sa nakaraan ay hindi na dapat pang balikan. Ang kapangyarihan ng unang karimlan ay hindi na dapat pang buksan. Ito ang mga katagang iniwan niya sa akin bago ang aking pagtungo sa panahong ito. Yaman din lamang na tila yatang malinaw ng lahat sa inyo. Hayaan niyong magpakilala ako. Ipagpauman ninyo kung ginamit ko ang dalagang ito upang maimbitahan kayo sa loob ng hardin. Ngunit ang mutya ng tupong-tupong ay isang mutya na labis na nakamamatay sa mga uri namin mula sa mataas na antas ng karunungan at kapangyarihan. Maging mga bathala ay hindi mangangahas na hawakan ng mutya ng tupong-tupong. Ang puso ng Haring si Zed. Tanging ang kanyang kadugo ang maaaring humawak dito. Ngunit hindi para gamitin, kundi para tapusin ito. Wasakin, tuldukan. Dahil ang kapangyarihan ng nakalipas ay hindi na maaari pang buksan at gisingin sa kasalukuyan. Ibig sabihin ba nito, ang tribong yun, ang kultong nasundan ko, sila ang pangkat ng mga ibig na pumukaw sa sinaunang hari? Anong ibig mong sabihin, Paring Zen? Anong tribong sinundan mo? Anong kulto ba yan? Nang maganap ang labanan kontra sa mga Satur, nagawa kong kalabanin ang mga kumokontrol dito. At sa sandaling sinubukan ito na mapigilan nitong si Fred, nakita nyo naman siguro ang liwanag na kumuha dito. Nagmula ito sa mga kasamahan nila sa kulto. Nagawa kong sundan ang hibla ng kanilang presensya. At doon nakita ko ang kanilang samahan. Pinamumunuan ng isang babae na hindi ko makita ang mukha. Pero nakatitiyak ako, makapangyarihan silang tunay. Kamuntikan pa akong maabuti ng babaeng yon kung hindi ko nagawang tumakas. Ngunit sa pagbabalik ko dito, isang maitim na nilalang ang nakita kong kausap ni Fred. Isang nilalang na nasa aking anyo. Ang buong pag-aakala ko, nagmula ito sa inyong mga mahatan. Nagkakamali kayo. Hindi namin gawi ang panlilinlang na tinutukoy mo. Oo, at ginamit naming kasangkapan ang babaeng iyan. Ngunit ito ay para lamang imbitahan kayong lahat. Isa pa, ang babaeng iyan ay direktang tagasunod ng Haring si Zed. Ang kanyang angkan ay nagmula pa sa mga pinagkakatiwalaang saserdote ng maalamat na hari. Kaya naman siya ang pinakaakma para sa misyong ito. Ngunit binata, ang iyong presensya, ang iyong aura, ang iyong katauhan ay para bang pinagbiyak na bunga na nagmula sa maalamat na hari. Hindi kami ang mga kaaway dito dahil kami ang katuwang ni Zed dahil kami ang katuwang ng Haring si Zed
sa pagtuldok, sa pagbibigay ng katapusan sa kasamaan ng kanilang panahon. Maikli ang buhay ng mga mortal. Ang kagaya niyang tinanggihan ang oportunidad at kapangyarihan ng pagiging bathala ay nakatadhanang mamatay, tumanda at makalimutan. Ngunit ang kanyang kahilingan, ang kanyang habilin ay mananatili. Kaya naman sa tulong nyo, kailangan nating tapusin ang mutya ng tupong-tupong bago pa itong mapasakamay ng ibang nilikha. Game ako dyan. Mukhang exciting to. Ayos. Mukhang makakaharap ko uli ang babaeng yun. Masusubukan ko ang kanyang kapangyarihan. Tara na, kumilos na tayo. Ayos to! Teka lang, eto mo ng manok ang kainin natin. Ay, akala ko naman kalabang ka namin belat. Mabuti na lang talaga at espiya ka palang walang kwentang oto-oto. Kamuntikan na kitang sapukin. Ay, mabuti na lang pala hindi kang traitor. Appear tayo. Ay, never mind. Nenang, dito ka nga. Diyan ako. Bibibing, are you okay? Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi ba good news yun? Hindi natin kalaban si Bilat. Hay, pasalamat kay Jimeno at magandang balita ito para sa atin. Pagbibigyan kita pero sa uli-uli, kapag narinig ko ang kuntsabahan nyo nitong si Kulas, hindi lamang yung kaibigan mong tatamaan sa mukha. Oo na, huwag mo lang akong lalagyan ng ganyang kulay pula. Ano bang nangyari sa mukha mo, Kulas? Tila yata matinding pinsala yan ah. Namumula. Huwag mo nang itanong, Sir Ed. Ayos lang to. Huwag mo nang pansinin. Isipin mo na lang, isinasalba ko ang buhay mo. Parang Jimeno, kainin na natin to. Kagulat-gulat ang mga kaganapan at hindi inaasahan. Ngunit isang bagay ang maging malinaw sa kanilang lahat. Tunay na may ugnayan sa kanila ang mga naganap sa Hortus at tila bang nakatadhana ito. Ang pagsapit nila sa isla, ang pagkakakulong nila sa 4 Krono Ikarcel at ang pagtungo nila sa kaibuturan ng islang iyon ay magkakaugnay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Dahil ang kultong nasa loob, ang kulto ng mga nilalang na ibig na buhayin, ang maalamat na hari ng sinaunang sibilisasyon, ang kanilang pangunahing kalaban. Lalong-lalo na ang tagapaghatol at ang babaeng pinuno. Mga giliw kong kahaswang, maraming salamat at tapos na naman po ang ating panibagong yugto sa aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapaninlang na antingero. Medyo komplikado ang kaganapan sa loob ng Hortus Benedictus at hindi nating inaasahan ang mga koneksyon nito sa buhay ng ating mga antingero. Sayang no, dahil hindi na palang maaari pang buhayin ng pangkat nila Zen ang haring si Zed dahil isa itong panganib o banta sa kasalukuyang panahon. Ngunit sino itong pangkat o tinatawag na kulto na ibig na buhayin ang haring si Zed? Iba pa ba ito sa kultong nasa labas ng 4 Krono Ikarcel na ibig buhayin ang supremo ng mga aswang na tinutukoy nila? Kung magkagayon, papaano nilang pipigilan ang kultong ito at papaanong makukuha ni Zen ang mutya ng tupong-tupong na naroroong ipinagpauna na ng pangkat ng kulto na nasa kanilang teritoryo at hindi lamang nilang mahawakan? Tila yatang malinaw na sa labanan patungo ang paglalakbay na ito. Bagamat nakahinga at tila bang nabunutan ng tinik itong pangkat nila Zen dahil sa nilinaw nga nitong si Bellatrix na hindi silang kalaban at naroroong nalantad na rin sa kanila ang mahatan na nasa likod ng lahat ng kaganapang iyon at ang pagpasok nila sa Hortus. Hindi pa rin maiaalis ang katotohanan. Nakapahamakan ng nag-aantay sa kanila.
Ano kaya ang mga susunod na kaganapang makikita natin dito? At giliw kong mga kahaswang, ibig nyo ba ang silipin ng ating kaganapan sa labas ng 4 Krono Ikarcel? Kung magkagayon, i-comment nyo na lamang po upang ito ang ating ilahad sa susunod na episode. Kung gusto nyong magkaroon ng part ng ating story ang tungkol dito kala Senyor Ibarra, kila Chief Babalong, at dito kay Apo Gildas at Filomena. Ngunit kung wala tayong ma-receive na mga komentong ganito o mababa lamang ang ating komento tungkol sa kanilang request para sa kaganapan o sa tagpo sa labas ng 4 Krono Ikarcel, itutuloy-tuloy po natin ang episodes at storya patungo sa paghaharap ng pangkat nila Zen at ng kultong pinangungunahan ng misteryosang babae na imagine kung gaano kalakas ang puwersa na kayang-kaya niyang itago ang kanyang mukha sa lahat ng kanyang nakakaharap. Isang hindi ordinaryo o isang pambihirang konsentrasyon ng kapangyarihan ang kanyang ginagawa upang animoy ma-distort yung part ng kanyang mukha upang hindi itong makilala o makita ng mga kinakausap niya o mga kaharap niya. Na maging si Zen nga, hindi nagawang makilala o makita ito. At aminado rin ang ating bida na isang malakas na nilalanga itong babae. Magiging maganda kaya ang kanilang laban? Ano sa tingin nyo at sino kaya itong babaeng ito? Lahat ng yan ay malalaman natin sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento. Kaya naman po huwag kalimutan ng pag-like, comment at pag-subscribe sa ating channel at pakishare na rin po ng video na ito sa ating mga social media accounts upang matulungan nyo po ako sa patuloy at pagpapatuloy ng ating istorya. Maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat. Ito pong muli ang inyong narrator na si Sir Mar ng Proyekto Aswang.